Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your general information station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Giliw ko'y pakinggan, awit na mapanglaw, nalagpulat sa isang pusong nagmamahal. Huwag mong ipagkahit, awa mo'y ilawin sa awang puso kong naghihirap sa pag-ibig. Gawin mo ilang ang nalalambitan, ay sulyak ko man lamang iyong idamulay. Sapagkat ikaw lamang ang tanging dalanginan ng puso kong, dahil sa'yo'y nabuhay. Gawin mo ilang ang nalalambitan, ay sulyak mo man lamang iyong idamulay. Sapagkat ikaw lamang ang tanging dalanginan ng puso kong, dahil sa'yo'y nabubuhay. Ayan, magandang gabi po. Gabi na ba? Hapon pa lang, no? Nasa gabi. Hanggang 2 oras po tayo ngayong araw na ito. Sa Kundiman at iba pa, kung napupunan nyo, may 2 estranghero, pero hindi naman. Si Peping de Leon. Bati ka, Peping. Magandang hapon o gabi sa lahat na nakikinig ng Kundiman at iba pa. Ayan, ito naman si Berdaya. Magandang po sa inyo lahat sa mga tagapakinig ng Kundiman at iba pa. Ayan, ikaw naman, Nick. Binabati ko yung barangay chairman namin, si Kapitana. Sige. Kapitana Bilaos at saka yung mga kagawad niya, saka yung mga OIC. Saka binabati ko rin po yung mga pamangkin ko sa Bisaya. Yung 2 pamangkin ko na babae, yung teacher. Saang Bisaya? Sa Pambuan, Samar. Ayun, Samar. Binabati ko sila kasi sabi sila, Uncle, batiin niyo pati yung mga apo mo. Kaya binabati ko kayong 2 pamangkin ko, pati yung mga kaibigan ko dyan. At saka yung mga apo ko rin dyan. Ayan, si Salamat. Kuya Eddie. Magandang hapon po sa inyo lahat. Masaya pong panonood at pakikinig sa aming programa. Ang dami-daming shout out dito, kaya lang isa-isahin natin, no? Unahin natin ang ating PBS Director na si Dindo Amparo,
ang ating station manager si Marinela Texon, ang techman natin na nasa aquarium si Julius Ungab, si Maru Rosero, si Isel Morada, si Cheche Ayuste, magandang gabi sa inyong lahat. At saka yung mga nakikinig sa atin lagi, ayan sila Simply Bass, si Raj Sambatla, si Ate Violiap, nakita kami kanina, si Josie Katindig, marami pang iba. Ito naman sabi ni Nick, mga taga-barangay, Bagong Pag-asa, Quezon City, si Chingay, Kapitan Chingay Bilaos, si Kagawad Fortuno, si OIC Luz Laurino, Sonia Uson, Jonalyn Casili, Susan Parangal, birthday niya ngayon, happy birthday, at si Valentina Mascariniao. Ayun, binati ko ng lahat ha. Wala nang problema yan ha. Ang unang aawit ay si Peping de Leon, Princesita. Prinsesita, ikaw ang aking panaginip. Prinsesita, aking langit. Sa araw-araw, ang puso ko'y di matahimik, ang dahil ay pag-ibig. Kung nais mong ako'y lumigaya, sabihin mo aking mahal, ng iyong pag-ibig aking lamang. O Prinsesita, ikaw ang aking paraluman. Prinsesita ng buhay, kung nais mo ako'y lumigaya, sabihin mo aking mahal, ng iyong pag-ibig aking lamang. O Prinsesita, ikaw ang aking paraluman. Prinsesita ng buhay. Prinsesita ni Peping de Leon. Peping, ano yung mga show mo ngayon? Ano yung pa? Show? Wala. Wala pa. Sila Peping de Leon, ano yan, miyembro yan ng Mabuhay Singers, kagaya ni Eddie Suarez, si Berdayap. Sino pa yung mga miyembro nila? Ninyo? Sina Ray Lucero, Emma Marlon, Mariposque. Saka si ano pa? Mariposque. Marlon Mariposque. Marlon Mariposque, Jimmy. Carmen Camacho. Oh, si Carmen, si Ate Carmen. Yan kasi yung tatlo na yon dati yon magkakasama yon. Tres Rosas. Si Celi Bautista, si Ray Lucero at saka si Carmen Camacho. Oo. Sana maimbitahan natin dito si Ate Carmen. Isang araw, no? Dito lang naman siya nakatira, di ba? Sa may ano?
Saan? Dito lang sa may Quezon City. Oh, dito lang Malapit yan. lang siya dyan. Alam ko malapit lang yan eh. Quezon City, malapit lang. Masambong. Masambong yan. Oh, dito lang. Kayang daanan ni Kuya Eddie. Sa Mabituan Street. Ito naman si Berdayap, dati tong nung kapatid niya si Ray. Oh, Dayap Duet. Ray Dayap Duet, Dayap Dayap Duet. Duet naman sila na nanggaling sa Bilyar. Tama ba? Before. Before. Tawag-talan muna. O produkto sila ng ng tawag ng tanghalan. Pati si Piping. Oo. Ayun, ang susunod na awit naman ay si Maruha. Si Beryon. Para po Maruha sila. ni Berdayap. Maruha, tunay kang pinagpala sa yaman, sa ganda ay sagana, larawan ka ng isang kagandahan. Sa pagsintay, di mapapantayan kailanman. Maruha, ang busilak mong puso sa gisag ng tapat na pagsuyo. Hanggang wakas, pag-ibig ko'y di magmamaliw kahit lumayo man ikaw. Kung sadyang ang pag-ibig ay laan pa ring magtiis. Maruha, ang busilak mong sa gisag ng tapat na pagsuyo. Hanggang wakas, ang pag-ibig mo ay tunay. Maruha, wala kang kapantay. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Nagkataon po na araw po ng graduation ay bagyo po yun. Kaya po ang mga estudyante namin ay basang-basa. Kaya po pinush ko po talaga na yung aking request ay mag-grant ng PRA. Ang eskwelahan ni Teacher Lery sa Cavite ang isa sa mga benepisyaryo ng agarang tulong ni Pangulong Marcos sa ilalim ng Social Development and Management Program ng Philippine Reclamation Authority. Clearly, the quality of our education rests on the quality of our teachers. Every classroom that we build will be but an empty and lifeless structure without its moving force, the teacher. Para kay Pangulong Marcos, ang mga tulad ni Teacher Lery ang susi sa pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon. Kaya naman ang humiling ang guro ng roof extension, agad din itong sinuportahan ng Philippine Reclamation Authority. Ako po ang magpapahatid ng napakalaking pasasalamat talaga sa PRA sa ginawa po nilang napakalaking tulong para sa mga mag-aaral ng ANF. And
to our President Marcos. Maraming salamat din po dahil ang PRA ang nagsisilbing instrumento para maipaalam sa kanya kung ano yung pangangailangan ng isang municipality. So ang PRA po ang nagiging instrumento at ipinahahatid sa kanya ang lahat ng kayang maitulong ng PRA. Mabuhay ang bagong Pilipinas! Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Having an effective and efficient transportation system will have multiplier effects on employment, the economy, our society. It will bring comfort, convenience, an easier life for all. Ramdam na nga sa Clark City ang hangaring ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maginhawa ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Patunay dito ang Clark Loop na nagbibigay ng mura at komportabling biyahe sa loob ng Clark Freeport. Ito ay mga buses na aircon, may wifi. Ang pinakamahalaga dito ay ang ating mga workers ay hindi na babayad ng mahal. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera, tiwala silang mas uunlad pa ang turismo sa Clark sa tulong ng Clark Loop. From SM papuntang airport, ito na yung sasakyan nila. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang pangarap na magkaroon ng mas mahaba at malusog na buhay. Isang malaking hamon para sa mga limitadong access sa serbisyong medikal. Ngunit dahil sa buong pusong pagmamahal ni Pangulong Bongbong Marcos at unang ginang Liza Araneta Marcos, maisa sa katuparan na ang pangarap ng bawat Pilipino sa bawat sulok ng bansa. Ang magkaroon ng malusog na kasalukuyan at kinabukasan. Ang Lab for All o libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat ay nakapagbigay na ng libreng serbisyong medikal sa mahigit 35 komunidad mula nang ito ay ilunsad noong Mayo 2023. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, hatidin ng Lab for All ang scholarships at iba pang suporta sa kabuhayan para sa mga Pilipino. Bawat buhay mahalaga. Sama-sama nating abutin ang mas malusog, mas malakas at mas maunlad na bukas sa tulong ng Lab for All. Seryoso, patas at naaayon sa batas. Yan ang bloodless campaign ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontra iligal na droga. Nakasentro sa anti-drug awareness at pagtugis sa malalaking drug personalities. Simula July 2022 hanggang November 2024, 41 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat. 143,000 ang naaresto. Our bloodless war on dangerous drugs adheres of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Binuo rin sa Bagong Pilipinas ang Anti-Illegal Drug Campaign Roadmap 2024 hanggang 2028 na sisiguro sa epektibo pero makataong kampanya laban sa illegal na droga. Bakit nga ba mahalaga ang kalidad ng tubig sa isang tourist destination? Ang tubig ay kasing halaga rin ng pagkain. Kailangan natin tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salinlahi. Bilang tugon sa Pangulo, katuwang ang DOT TIESA sa pagsulong ng sustainable tourism sa bansa sa pamamagitan ng wastewater facilities. Akala nila tubig lang yan, ganito, pero hindi po. Napakalaki kasing bagay nun sa isang tourist destination na maging malinis po, magkaroon ng potable water source. We're trying to replicate it to different tourist destination na magawa so that we can have a sustainable tourism and we can protect our environment moving forward. Isa si Julio Lopez, residente ng Sabang, sa direktang nakikinabang ngayon sa malinis na tubig sa isla. Kulang ang salita na maraming salamat po. Yung aming problema sa managdaang panahon sa ngayon ay 101% natugunan. Kaya maginhawa na aming buhay at ang bawat isa ay nakikinabang. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Simbolo ng progresibong ekonomiya ang magandang transportasyon sa bansa. Kaya ang Philippine Reclamation Authority nakipagtulungan sa paglulunsad ng monorail sa EDSA. We will have a monorail system, the first in its kind in the Philippines, and it will be funded, again, privately by the private sector. 5.5 billion po ang capex po niyan.
We are just arranging for the documentary requirements and government permit para maigo natin yan. Plus, seaports for water taxis and water transport to ease the traffic situation in Metro Manila. 3 ang magiging linya ng monorail. Iko-connect nito ang EDSA Taft Avenue patungo sa SM Mall of Asia sa mga casino, hotels, malls at ospital na nasa Pasay Reclamation Area. Dahil maraming ruta ang dadaanan ng monorail, sigurado rin ang pag-usbong ng mga negosyo at trabaho na makatutulong sa mga Pilipino. These are exciting times for the Republic of the Philippines, and the PRA will push very hard to see the immediate goal of this po, the achievement of these goals. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malaki ang pasasalamat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa nagkakaisa nilang layunin na isulong ang eco-zones na panghikayat sa strategic industries at productivity-enhancing investments sa labas ng metropolitan areas. At para pasiglahin lalo ang ekonomiya sa iba't ibang rehiyon sa bansa, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang planong pag-aproba sa 30 new eco-zones ngayong 2025. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Ayon nga sa pag-aaral ng PSA, although they started with only with yung top 10 richest areas, cities, municipalities outside of Metro Manila, doon sa top 10 na pinakita nila, yung 1 to 9 LGUs are all hosting economic zones. We can see a direct correlation. The bigger the number of eco zones being hosted by an LGU, we can see din yung higher level of progress. Ang mga bagong eco zones na ito ay matatagpuan sa Calabarzon, Region 3, Cebu at Mindanao. Libu-libong trabaho ang inaasahang idudulot nito sa lokal na komunidad. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Ang dilim nitong gabi, di ko alintana ang buwan sa langit, mandiwala pa. Ako ay nag-iisa na nagharana, sana'y dumawin aking sinta. Batid ko rin mutiyak na ako'y di bagay, pagkat isang duka ng isinlang kung pagkakasalamat ang kita'y ibigin, sana'y patawarin aking gilig.
Ang dilim nitong gabi ni Eddie Suarez. Susunod naman na awit ay si Nico Rong, Lolita. Lolita, aking Lolita, ang kagandahan mo ay walang makapantay. Aking Lolita, pakinggan ang pagsamo ng aking puso, sa'yo ay bigo. Aking Lolita, sana ay kahabagan ang puso kong malaw na sa'yo ay nagmamahal. Aking Lolita, sana kita ng pagsama ng aking puso, sa'yo ay bigo. Aking Lolita, sana ay kahabagan ang puso kong malaw na sa'yo ay nagmamahal. Yan, naisip na naman niya si Lolita. Si Aling Loling. Yun ang yumaong may bahay ni Nico Rong. Si Lolita. Ako naman ang awit, Mawala Mang Lahat. Madilim ang gabi noong tayo'y namamasyal, ni isang bituin sa atin ay walang tanglaw. Ngunit dahil sa ang kapiling ko ay palaging ikaw, dilim man ng gabi, singliwanag na rin ng araw. Mawala mang lahat, sinta ang langit at lupa. Mawala mang lahat ang buwan bituin mga tala. Mawala man ang araw ay hindi ko rin daramdamin. Huwag lamang mawala ang pagmamahal mo sa akin. Mawala man lahat, ang mga bituin, mawala man ang araw ay hindi ko rin daramdamin. Huwag
wag lamang mawala ang pagmamahal mo sa akin. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Mayroon ng 158 centers. Magtatayo ng 12-story hospital building na may OPD dialysis center, ambulatory surgical center, vascular center, pharmacy at outpatient departments sa National Kidney and Transplant Institute na nagkakahalagang 2.20 billion. 20 hospital building na nagkakahalagang 3.60 billion naman ang itatayo sa Philippine Cancer Center. Magtatayo rin ng multi-specialty medical center sa 57 hectare sa Clark Development Corporation. Ilan lamang ito sa legacy projects ng kagawaran sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May nanalo na! Opo, buong sambayanan panalo sa inilunsad na Tourism Champions Challenge ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang Department of Tourism noong April 5, 2023. Programang nagnanais mabigyan ng insentibo ang mga LGU na may magandang plano ukol sa turismo sa kanilang lugar. Mahigit 100 proposals o entries ang natanggap mula sa mga LGU at aabot sa 225 milyong piso ang premyong pinaghati-hatian ng mga nanalo. Ang resulta, mga bagong infrastrukturang pangturismo at mahigit 5,000 trabaho ang nalikha para sa lokal na komunidad. Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. Magtutuloy-tuloy pa ang programang Tourism Champions Challenge ayon sa DOT. Yan ang whole-of-nation approach ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas. We are creating new opportunities for the poor. Yan ho ang gusto talaga ni Pangulong Marcos kung paano talaga makakatulong ang reclamation sa higit na nakakarami. Yan po, makikinabang po ang Republika ng Pilipinas. Layunin ng Philippine Reclamation Authority ang sabay-sabay na pag-unlad sa ating bayan. Kaya sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay sa taong 2026, uumpisahan na ang mas pinagandang Waterfront Project City sa pamamagitan ng 265-hectare Pasay Harbor City Reclamation. Tatawagin nila itong the Manhattan of Manila Bay. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Bukod sa compliance certificate mula sa Environmental Bureau, Coastal Geohazard Assessment at iba pang masusing pagsisiyasat, mandato rin ng gobyerno na ang sino mang magkakaroon ng reclamation project, kailangan makipag-ugnayan din sa mga maaapektuhan. At isa ang mga taga San Nicolas Cavite sa mga naging benepisyaryo na tinugunan ng Philippine Reclamation Authority. Required din kami na tumulong sa mga apektadong komunidad ng aming quarrying at reclamation project. Sa pamamagitan ng Social Development Management Program, inaalam at sinosolusyonan ng PRA kung ano-ano ang kanilang pangangailangan sa komunidad. Salamat sa mga ibinigay na tulong, tiwala sa aming pamunuan, sa aming asosasyon, at salamat na mabigyan talaga kami ng sustainable livelihood. Kami ay tinulungan din nila na maipa-training para sa paggawa ng tinapa ng food processing. Sadyang marami pang ibubuga ang Pinoy. We must harness the totality of the Filipinos' potential. Thus, for consecutive years, we have prioritized an increase in budget for the inclusive development of Filipinos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
our country must become an investment destination. Maging top investment destination ang Pilipinas sa buong ASEAN region. Yan ang layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Pagbabahagi ni PEZA Director General Tereso Panga. Pinaka-ambitious by far na gustong i-launch ng PEZA yung tinatawag nating Mega Economic Zone. Large scale, in Palawan, so meron na tayong Collaboration Bureau of Corrections. It's about 28,000 hectares. Sa mega economic zones, maaari na tayong tumanggap ng mas malaking requirements ng mga kumpanya tulad ng supply chains at magsisilbi rin itong hubs of innovation. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Build Better More program ng pamahalaang Marcos, tuloy-tuloy ang pag-arangkada maging sa sektor ng turismo. Isa na dito ang pag-upgrade ng mga historical sites sa bansa gaya ng Dat Andres Bonifacio Shrine and Ecotourism Park sa Maragondon, Cavite na pinangunahan ng DOT TIEZA. Ang historical shrine ay pag-alala sa katapangan, determinasyon at pagiging makabayan ni Bonifacio na nawa ay maging inspirasyon sa taong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021. This present figure is even lower than the pre-pandemic level of 16.7% in 2018. Halos 2.5 milyong Pilipino ang naiangat natin mula sa kahirapan. Malayo pa, pero malayo na. Sa nagdaang taon, ito na ang progreso na narating ng ating bansa laban sa kahirapan. Kaya naman ang ating Pangulong Marcos, katuwang ang Philippine Reclamation Authority, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aksyon pati na sa pangangailangan ng mga nakatira malapit sa reclamation sites. Ito po ang naibigay po ng PRA, katulad po ng upuan, may mga gamot po, tapos po may mga speaker, at iba pa po, marami pa pong iba, tulad ng school supply. At yun po, nagkakandak din po sila ng training, sa mga tanod po. Hindi lang trabaho ang inihatid ng PRA sa mga malapit sa reclamation sites. Pati pondo para sa gamot ng mga senior citizens sa Maragondon, inaksyonan din ng PRA. Malaking tulong na po yun sa amin. Kahit papano po, nabigyan po nila ng tulong. Tulad po ng high school, nagbigay po ng tulong doon ay ang PRA. Maraming salamat po kasi kanaanahan po kayo nakapagbigay sa amin ng National High School po ng mga school supply. Yung pong na-donate nyo po sa amin ay maraming salamat po. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Tamang impormasyon. Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan! Kabataan, kasama sa usapan. RG! Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Mutyang mapanghalina, maraming pusong nagagayuma. Kahit saan makita, hinahangaan ang Manilenya. Iko'y pinapangarap, maging isang kasuyo. Pagkakaligayahan, kapatan lamang ang iyong puso. Ang dalagang Manilenya ay tilag na namumukot at ibang-iba. Sa iyong kilos at pananamit, walang pusong di maaakit. Ang bango at kariktan mo'y nakasasabi. Manilenya, Manilenya, ay sarap ng pagmamahal pagkat
Sarap ng pagmamahal pagkat romantik ka. Hirap ko't kalungkutan, sa halik mo ay napaparang, lalo na't kung tanging ikaw ang minamahal. Hirap ko't kalungkutan, sa halik mo ay napaparang, lalo na't kung tanging ikaw ang minamahal. Yon, Manilenya. Limahang tinig, kasali ba si Nick? Parang apatan lang. Eh. Nakikita ka roon, no? Aawit ngayon po, ang susunod ay si Peping De Leon. Yun. Ano? Parang may balak pa eh. Hindi, sa kanta lang. Ayun, ako'y mag-aasawa. Nako, ilan na ba yung balo rito? Tatlo na. Ayan, ako'y mag-aasawa na naman, sabi ni Peping. Sa'yo lang yun, kanta lang niya. Wala nang balak, wala. Sige, kung ako'y mag-aasawa. Ang dalagang umiibig ng dakila at dalisay, habang pinasasakitan lalong yumayabong ang pagsintang tunay. Kahit mo napaluhain, lalo ka pang susuyuin. Kahit ka nasa kasawian, ikaw ay lilingapin. Kung ako'y mag-aasawa, pipiliin ko'y tahimik. Ayaw ko sa paraluman, salawahan sa pag-ibig. Nais ko'y sariling tunay, ang kanyang pag-ibig at buhay. Aming pagsasaluhan, ligaya't kalungkutan, magpahanggang libingan. Nais ko'y sariling tunay, ang kanyang pag-ibig at buhay. Aming pagsasaluhan, ligaya't kalungkutan, magpahanggang libingan. Mag-aasawa ni Peping De Leon na hindi naman daw siya mag-aasawa ulit. Hindi na. Bakit, Peping? Dala ka ba? O... Hindi naman. Ikaw na sabi, baka hindi nagumana. Kanina yung pinag-uusapan yung dalawa na to eh. Ang susunod, ang susunod na awit naman ay si Berdayap, Ang Daigdig Ko'y Ikaw. Para po sa inyo lahat. Wala nang ibang ligaya pa sa buhay. Ang daigdig ko'y ikaw, kailan pa man. Sana'y iyong dinggin
ang daigdig ko'y ikaw, buhay kong madilim, ikaw lang ang ilaw. Noong una pa ay aking nabati ng sulyap mo ay mayroong pag-ibig. Habang naninimdim, lalong nagmamahal ang puso kong baliw. Ang langit ay ikaw, wala nang ibang ligaya pa sa buhay. Ang daigdig ko'y ikaw, kailan pa man. Huwag kang magtataka, ang daigdig ko'y ikaw, at kung lilimot ka, ako'y mamamatay. Wala nang ibang ligaya pa sa buhay. Ang daigdig ko'y ikaw, kailan pa man. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Marami na ho tayong na-accomplish at marami na ho tayong proyekto. Pagmamahal sa sariling produkto. Ito rin ang isa sa isinusulong ng Philippine Reclamation Authority. Ang ground floor ng Philippine Reclamation Authority, inilaan nila para sa 80 lalawigan sa ating bansa na ipinagmamalaki ang mga produktong yari sa kanilang probinsya. This is a few steps of a journey of 1,000 miles. We have been here for about a year. Umpisahan na po natin ang mga groundwork. Mas magiging sentralisado at produktibo rin ang serbisyo ng gobyerno sa taong bayan dahil magkakaroon ng opisina ang ibang ahensya ng pamahalaan sa bagong PRA building. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Kaugnay ng 8-point socio-economic agenda ng Pangulong Marcos Jr., binatay ng Department of Labor and Employment ang kanilang Labor and Employment Plan 2023 to 2028. Ipinaliwanag ni DOLE Secretary Laguesma ang 3 prioridad ng labor plan. Una, yung prioridad to maximize job opportunities na productive, remunerative, at ang mahalaga, sustainable and quality jobs. Yun ang una. Yung pangalawa ay pagkakaroon ng pagrespeto sa mga karapatan sa paggawa. At ang isa pa, yung pangatlo, may kinalaman doon sa building an inclusive social protection for all workers. Mahalaga na magkaroon ng social protection ng mga manggagawa dahil ito rin ay isang pangako o commitment ng ating Pangulo na pangalagaan ang karapatan ng mga manggagawa. Para matutukan na maipatupad ang labor plan, nagbuo ng Tripartite Oversight Committee ang DOLE upang masiguro ang pagpapalago ng employment opportunities sa bansa. Malaki ang kumpiyansa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kayang makipagsabayan sa world market ng mga produktong gawang Pinoy. I'm so confident that we will do well in the world market. Dagdag sa simbolo ng kahusayan at world-class na kalidad naman ang dala ng Made in Clark Philippines Collective Mark.
Isa ito sa mga proud moments para sa Clark Development Corporation na siyang nagsulong na mas makilala pa ang mga dekalidad na export products mula sa Pilipinas. Pahayag ni CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera. We want our locators and our workers to take pride in the products that they produce. Gawa yan sa Clark at taas noo na may ipagmalaki natin. Tunay ngang isang milestone na maituturing para sa manufacturing industry. With the mark goes the pride. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dahil sa mga bagong kalsada, ang mga likas na yaman ng mga lalawigan ay madali nang mapupuntahan. Dahil sa Tourism Road Infrastructure Program o TRIP ng Marcos Jr. Administration at ng Department of Tourism, sa pakikipagtulungan ng Department of Public Works and Highways, mas madali nang mararating ang mga tourist destination, gaya ng 100 Islands, mga dalampasigan at waterfalls sa Pangasinan, ang tinaguriang Land of Beauty and Promise. Ang TRIP ay nakapagpagawa ng 531 kilometers ng daan mula 2022 hanggang 2024. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments, such as road improvements for easier access to tourism spots. Maayos na daan para sa kinabukasan ng turismo sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino. Trabahong may puso. Ito ang pinapaalala ng ating Pangulong Marcos sa lahat ng departamento. Kaya ang Philippine Reclamation Authority inaaral mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking detalye ang bawat proposal bago ito aprubahan. Ang pagpili kasi ng tamang material, hindi rin basta-basta lang. Ang pinakamagandang klase kasi na gamiting material ay yung marine sand. Ito yung ginagamit from offshore mining kasi yung karakteristik niya ay siguradong magiging stable at magandang compaction niya kasi galing din siya sa dagat. Bawat hakbang, may kaakibat din na Environmental Compliance Certificate. Kami po sa PRA, napaka-environmental conscious. The President has made sure that 3 of our board directors are environmentalists. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isang malaking hakbang patungo sa makabago at mahusay na sistema ang ipinagkaloob ng ating 911 Emergency Response System. During the PBBM administration po, naging digital po kami. Maganda na po yung record ng 911 dahil dati, logbook lang kami, wala kami mga picture, wala kami media files. So sa bagong sistema po ito, lahat po ito nare-record. Ang makabagong sistema ng 911 ngayon ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng kahusayan at mas mabilis na pagtugon sa mga emergency. Sa pamahalaang Marcos, ang kaligtasan ng mamamayan ang pangunahing adhikain ng kanyang pamumuno para sa pagtatatag ng isang malakas, ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Sa bansang gusto ng kaunlaran, isa sa mga paunahing kalaban ang gawaing iligal. Ito ang isa sa layunin ng Philippine Reclamation Authority ang supuin ang illegal reclamation sa bansa. Yung illegal reclamation kasi ito yung mga walang permit kahit sa anumang ahensya ng gobyerno. Sa bagong table of organization ng PRA, masusing na iimbestigahan ang bawat lupa para matukoy ang mga nararapat sa ating bansa. Sa bawat illegally reclaimed lands na mababawi ng pamahalaan, siguradong makikinabang ang mga nangangailangan. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Interesting usapan, hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home, hindi mo rin. Radyo Pilipinas Legacy. 1278 AM.